Hi mga mare, Jessie here. Today, isi-share ko sa inyo yung experience ko about thyroid uptake and scan 2 and 24 hours TC99-M. So, research na lang yan. Hindi ko alam yung ibig sabihin yan. Bali, today yung first sked ko. Kaya siya 2 and 24 hours kasi 2 days tapos within 24 hours, another test. So, scheduled ako for today, October 28, tas yung isa, or second day is 29. Bago ako mag-backstory, let's go through muna yung mga reminders kung mag-undergo ka ng scan. Yan. So, nakalagay dito, please bring medical records and motor na hindi ko dinala today. Ano ba yan? Ito lang slip na to yung nadala ko, tsaka yung resibo. Na-skip ko kasi siya or na-overlook ko siya kahapon. So, ayun, wala tuloy akong medical records. So, tomorrow na lang daw. So, nakalagay, 2-day procedure siya. Meron din questions about kung may iniinom kang thyroid medicine, ganyan. Wala ako iniinom right now kasi ano pa, hindi pa ako na-diagnose ng final. Except, ang sabi ng endocrinologist is, meron akong goiter. Pag sinabi daw goiter, ibig sabihin yung thyroid glands mo ay enlarged, ganon. Um, Nakakapako siya. Recently ko lang siya actually na-realize. Pero later ko na ikukwento paano nangyari ganyan. So, can the patient refrain from bodily movement? Wala tong answer. Kasi obviously I can. Yung scanning time daw, mga 10 to 45 minutes. Yung kanina, mga 10-15 minutes lang siguro. Walang masyadong ek-ek. Payment will be set up on scheduling yan. Of course, hindi sila, yung De La Salle University Medical Center pala, doon ako nagpagawa ng test or procedure. Kailangan magbayad ka muna ng procedure bago ka magpa-reserve ganyan. Or walang reserve yan. Parang ano yan, pay as you order, ganyan. And then, nakalagay dito, number 6, merong radioactive material na ipapainom sa'yo. So, kailangan pagkatapos nung pag-intake mo nun, as much as possible, dumistansya ka sa general public, lalo na yung mga children and pregnant women for 24 hours or 1 day. After nung, eto nalito ako, after injection, ang gulo. Hindi ko alam kung bukas to or today, pero well, as early as today, yun yung sabi sa akin, na ako, distansya mo na. So, ginagawa natin yan. The patient should not undergo, ayan, wag daw mag-undergo na any diagnostic procedures during the sked. Siguro nga dahil radioactive ka, so dapat hindi ka mang-expose ng mga tao. And then sa first day ng procedure, which is today, pinainom nila ako ng tawag dito, parang liquid siya. I think yun yung TC-99M. Wala siyang lasa naman. About 3 or 5 ml, yun. Ang sabi sa akin, nga ng malaki, ganyan. And then, paglagay nilang liquid, closed mouth, isang lunok. So, nakinig lang ako dun sa parang mga tech, medrep ba? Medtech. Okay naman. After nun, no side effects or whatever. Para lang siyang tubig. After nun, nilagay na nila ako sa isolation room. I have to keep track of the time kasi 5 minutes lang tong room. Yung isolation room, katabi lang siya nung parang room nila kung nasan yung radio pharmaceutical. Katabi lang siya as in. So, ano lang siya, may upuan, ganyan. And then, parang hindi ako mabore, nagbasa lang ako libro, ganyan. So, buti na lang may dala akong libro. After nun, I have to wait for 2 more hours. Kasi, saka lang nila ma-check yata kung kumapit ba yung gamot or liquid. Iodine yata yun eh, I'm not sure. Pero yeah, kung kumapit siya sa thyroid ko, ganyan. So, after 2 hours, binalikan nila ako. Then, dinala nila ako sa scanning room na siguro yon para i-scan. Yun yung pagka-explain sa akin. Ganito yung itsura nung equipment, sinerch ko. Yan, ito siya. Para siyang probe. Yan. And then, yung dulo, nakikita niyo yon, meron siyang parang hook or basta may nakausli siya. Una, tinutok siya sa slightly above my knee. Yan, sa may leg, dinikit siya. And then, sumunod, tinutok naman siya dito sa may thyroid ko, I suppose. So, ganito siya. Di ba, nag-search ako ng for your reference. Kasi